Ah, sakit ng ulo ko. So, magandang araw po sa lahat. Ah, siguro po, marami ang nagtatanong sa inyo, lalo na yung mga siguro nakakilala sa akin o nakakakilala sa amin, sa post namin dyan sa Facebook page namin, sa Master Biknok, na sinasabi ko nga na paalam, Master Biknok. Hindi po ako yung nagpaalam So, lilinawin ko lang po na sa ngayon, taon na rin nang lumipas yata na hindi na kami naging physical active sa aming store. Kumbaga, totaling sinara muna namin. Muna. Kumbaga, ibig kong sabihin ay may plano pa rin po kaming bubuksan po yan. Pero ngayon, wala po muna kasi nga lahat ng aming lahat ng naipon ko ay nawala dahil sa pagbubukas ko ng tindahan ng Master Biknok. So ngayon, ayaw ko na sanang banggitin to, sabihin publicly, pero kailangan para malaman nyo po yung dahilan. Lalo na yung mga regular na customer po namin sa aming tindahan. So, gusto ko lang pa ipabatid na sa ngayon ay matagal na pala kami nagsara. Okay, matagal na po talaga. Yung store, yung kainan lang po muna. Pero yung ating mga ingredients sa paglilitsyon, sa pagpa-fried chicken ay available pa rin po. Available pa rin po yan. So, message lang po kayo kung paano makapag-order kasi nga po wala na po kami sa Lazada at sa Shopee. Kasi nga sa requirements ng government saka ng Shopee at sa mga maraming hinihinging di natin kaya sa ngayon. So ngayon, maraming nangyari kasi totally po talaga dapat 3 na sana yung aming branches. Pero dahil nga sa mga pagsubok, lalo na yung mga pag-hire ng tao na hindi naging maayos, kahit na yung kamag-anak ko, ang in-hire namin ay niloko pa rin kami. Kumbaga, nandyan yung nangungupit, nandyan yung pati basyo ng gasol ay ninakaw nung isang addict na hard namin, na nirecommend sa amin, at marami pa pong iba na pangyayari. Kasi nga po, ang talagang kumbaga, concept ko dito sa business na to ay food truck po sana. Food truck. Yan talaga ang first concept ko. Kaso nung nagpagawa ako ng food truck, doon sa nakontak ko sa online, ay nabudol naman po tayo. Nabudol. Kumbaga walang nangyari doon sa food truck kasi nga yung pinadala nilang o ginawa nilang food truck ay maraming issue. Unang-una, walang papel. Hindi umaandar ng maayos, may sira ang makina, walang plate number at marami pang iba. So ngayon, ibinalik ko yung food truck sa kanila. Naibalik naman yung binayad ko kasi nga paunti-unting naubos din po yon kasi nga may mga gastusin din tayo. So, sa madaling salita, ay nawala po yung aking pinapangarap na una, na talagang food truck. Kumbaga yung mga nakikita nyo sana dyan na food truck, yung mga food and wells ay kami sana yung nauna. Siguro kami yung nauna. Kaso nga po, siguro hindi para sa atin. Ewan ko ba kung bakit gano'n. Pinagdasal ko naman yun sa Panginoon na sana nga po ay maging maayos o okay yung nakuha naming gagawa ng food truck. Kaso nga walang nangyari po. Kumbaga naloko kami. Naloko po ako. So ngayon, hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa noon. Sabi ko sa misis ko, di gagawa na lang, ang gawin na lang natin ay mag-rent na lang tayo ng pwesto talaga. So unang pwesto namin dyan sa labasan, so okay naman yung pwesto. Kaso nga, nung nakita ko, kasi yung misis ko ang pinahanap ko, nabula siya nung may-ari na sabi matao daw dun sa lugar, na marami talaga, kumbaga, okay ang foot traffic. Tapos, after 1 month, okay sa una,
Kasi nga, bago lang. After 1 month, wala na pala. Doon ko na-observe na hindi naman pala talaga matao. Then, after that, napag-decision na namin na after 1-2 months ay magsara na totally kasi nga hindi na namin kinaya yung mahal na upa. So, nung isasara na namin, may yung aming dineposit na pera para sa upa, ay sabi ko i-refund na lang. So, sa madaling salita, pinuntahan ng misis ko, yung may-ari, sinabi yung aming side at pumayag naman at ibinalik yung pera sa kanya. Ang problema, nung dumating dito yung misis ko, hindi niya binilang yung perang inabot sa kanya kasi sabi niya, may tiwala naman ako. Nung binilang dito sa bahay na yung pera ay kulang ng 10,000. Sabi ko, bakit ganyan? Bakit di mo binilang sa harapan nung yung may-ari, yung perang ibinalik sa yon na supposedly po ay dapat ay 20,000 pa yung nasa 20,000 pa 20,000 ang ibabalik sa amin mahigit. So ngayon ang nangyari ay kulang ng 10,000. Sabi ko, balikan mo, sabihin mo kay ate na kulang yung ibinigay niya. Yun, nung balikan niya, sinabi yung side niya, ang sagot sa kanya ay bakit di mo binilang sa harapan ko? At wala akong kasalanan yan. At dinuro-duro siya kung ano-anong pinagsasabi, pati yung tatay, pinagkaisahan siya. So ngayon ay bumalik dito yung asawa ko. Luwaan, iyak ng iyak kasi nga sabi niya kasalanan ko kasi di ko nagtiwala ko. Di ba sabi ko sa iyo, huwag kang maniniwala sa mga ganyan tao. Lalo yung mga kunwaring madasalin kasi nga pinagdasal pa daw siya na sana umasenso yung negosyo namin. Pero yung pala isang banal na aso yung taong yon. So ngayon ay hindi na namin, sabi ko sa misis ko, di magreklamo tayo sa barangay. Magreklamo tayo sa barangay para mapakinggan yung side namin. Pero sabi ng mama niya at ng ate niya, wag na kasi gulo yan. Pero gusto ko sanang dalhin sa barangay para mapatunayan talaga na kulang sila ng 7,000. Pero hindi ko na hinabol kasi nga sabi ko, pera lang yung nawala sa akin. Pero siguro sila, gawain na talaga nila yon na manloko ng kapwa. Sabi ko, okay lang. So ngayon, yung 10,000 yun, at yung mga ginastos namin sa pagpaparenovate doon sa pwesto, lahat-lahat ay na walang parang bula. So ngayon, pero hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa. Kumuha pa rin ako ng pwesto kasi yung tao ko ay kapatid ko mismo at yung asawa niya at yung mga anak niya ay dito nakatira sa amin. Kasi nga, kumbaga wala daw silang matutuluyan na. So, at wala siyang trabaho. So, nakiusap sa akin na kunin siya. So, hindi ako nagdalawang isip kasi gusto ko nga makatulong. Imbis ka ako na kumuha ko ng ibang tao, ay kapatid ko na lang para matulungan ko. At makabangon naman siya kahit papano. So, yun nga, sa madaling salita, sila yung kinuha naming unang tao. So, anong nangyari nga po, lumipat kami dito sa medyo malapit sa amin, nakakuha kami ng bagong pisto. Pero tumagal din lang ng siguro 2 buwan yon o 3. Wala pa rin nangyari. Bakit? Kasi yung kapatid ko ay hindi maayos yung trabaho niya sa pagluluto. Kumbaga yung oil na para sa fried chicken ay ginagamit nila sa pagluluto ng pritong isda. So ngayon ibabalik doon sa prituan ng isda. Ilang ulit na nahuli ng asawa ko yung gawain na yon. So nangyari po doon, natural, sa una, okay naman yung mga tao kasi quality yung products. Anong nangyari, paunti na ng paunti yung mga customer namin kasi nga umiba na yung lasa. Ako kasi busy rin ako sa trabaho kasi at the same time nagtatrabaho pa rin po ako kasi ayaw kong magdepend muna doon sa negosyo kasi nga mahirap na. So, nagtatrabaho pa rin po ako para, ayun nga, ang kadalasan pa ako pa yung abonado doon sa gastos sa aming food business. So, sa madaling salita po, ay hindi naging okay yung relasyon ko doon sa kapatid kong yun. Kasi nga, pinagsasabihan ko, ayusin mo yung trabaho mo rito, ituring mong negosyo mo to, itong pwesto na to, para maging maayos yung trabaho mo. Kasi kung ano man kako yung marating nito, ay kasama kayo. Ano man kako yung, halimbawa, naging okay na tong negosyo natin,
ano man kako yung isang branch, ibigay ko sa inyo at kayo na mag-manage. So, kung gusto nyo mag-rebranch, yun na lang ang babayaran nyo. May free na kayong branch, isang branch na ibibigay ko. Lahat ibibigay ko talaga. Kasi nga, kapatid mo naman. Kaso nga, yung kapatid kung yun ay siguro may inggit sa katawan. So siguro, di ko sinasabing sinadya. Siguro niyang gawin ng ganon para sirain yung product namin. So siya mismo nagsabi sa amin na, Kuya, babalik na lang kami sa doon sa lugar namin. Kasi nga nakita namin na wala nang mararating yung negosyo nyo. Yun nga, sabi ko, kung gano'n antayin mo na lang na sa bahay na lang tayo mag-put up ng pwesto para wala na tayong bayaran sa pwesto. Kasi nga, iniisip ko talaga silang mag-asawa sa yung mga anak nila na maliliit pa rin naman. So, nandoon yung kumbaga pagtulong namin, yung asawa ko nga po, ay siya pa yung nagtuturo doon sa mga anak nila kasi nga mahihina sa klase. So, lahat naman binigay namin. Kumbaga, pag may pagkain kami dito, pag may sobra, ay binibigay namin sa kanila. Libre naman sila ng isang sakong bigas, monthly hanggang sa maubos. So, lahat naman, libre sa kuryente, tubig, bahay. Yung ulam lang talaga, kasi nga, hindi ko may bibigay sa kanila totally. Kasi nga, kumbaga, marami din sila. May 3 siyang anak, at silang dalawang mag-asawa, yung tao ko na hinard ko. So, pero pag pumupunta rito yung mga anak niya, may pagkain, ay walang problema kung kumain ka yan. Walang problema yun sa amin. Kaso nga, akala ko, okay yung kapatid ko kasi nagpaalam naman ng maayos. Sige kako, kung yan ang plano mo, nung nakauwi na, akala ko okay kami. Tapos, yun, may dumating ulit na isang tao, yung kapatid ko ulit. Kumbaga, humingi ng tulong na wala daw siyang trabaho, tinulungan ko. Then after ko matulungan, yung pala pinagkasunduan na ako ng dalawa kong magkapatid na kumbaga mga backbiter na ganun ang nangyari. Trader ako ng dalawa kong kapatid. So, ayoko nang i-elaborate pa yung kwento. Alam nila kung ano yun. Kung mapapanood nyo to, alam nyo kung anong ginawa yung kalokohan sa akin. Kumbaga, lahat ginawa ko naman. Umiyak pa nga ako sa inyong harapan dahil nga gusto ko makasama kayo. Kasi nga, sa totoo lang po, hindi kami lumaking magkakasama kasi nga po, maliliit pa kami, hiwa-hiwalay na. Kasi nga, dahil sa hirap ng buhay. Baga hindi kaya ng tatay kong buhayin kami simula nung namatay yung nanay ko. So, ngayon, dahil gusto kong bumawi sa kanila, kahit paano medyo nakaluwag-luwag naman ako, kasi ako lang yung nakapagtapos sa kanila. Ako lang yung nakapagtapos sa kanila, ay gusto kong makabawi, gusto kong matulungan, kaso nga ayaw naman nilang tulungan ang sarili nila. So, sa madaling salita, ako lang siguro yung nagtratong kapatid para sa kanila. Pero ako, trinato nilang kapatid dahil kailangan nila ako. Okay? Naintindihan niyo po yung point ko. Diba? Parang kaibigan. Trinatrato kang bilang isang kaibigan dahil kailangan ka. Pero sa oras na ikaw yung nangangailangan, wala sila. O ganun. Kasi ako nung wala akong matakbuhan na kapatid. Wala ni ano. Sarili ko lang talaga. Hindi ako matulungan ng kapatid ko. Kahit pa paano, pwedeng tumulong naman sa akin. Sarili ko lang talaga. Wala akong inasahan nung panahon na yon. Sa awa ng Panginoon ay nakapagtapos pa tayo. Dahil sa sarili natin pagsusumikap. Na sobrang hirap na dinanas po natin sa buhay. So ngayon, nag-guide uli ako ng ibang tao. Ganun pa rin, kamag-anak. Ganun pa rin, nangungupit. Nahuli ng asawa ko. Pumunta lang dito, di ko kilala, nagpakilala lang sa akin na kamag-anak ko siya, pamangking ko siya, may 3 anak. In-accept namin dahil sa naawa kami. Pero sa bandang huli, isa palang ahas. Ayoko nang i-elaborate yung ginawa niya. So kung napapanood mo ito, alam mo kung anong ginawa mong katrayduran sa akin. Tinanggap pa namin dito. So, doon ka po, please, doon ka po. So,
nasa iyo na lang yan. Konsensya nyo na lang yung kung anong konsensya nyo na lang yan. So ako naman ay ginawa ko yung makatulong sa inyo. Ngunit kayo ay sinamantala nyo yung kabaitan naming mag-asawa. Sinamantala nyo yung pagiging open namin na tumulong. So wala na rin akong magagawa kung ano yung buhay nyo ngayon. Yan ang sinabi ko doon sa kapatid ko. So ngayon, siguro, minsan naisip ko nga na sana hindi na kami nagkita-kita pa. Kasi nga ganito pala yung mga kapatid ko. Yung iba lang naman, pero yung iba naman yung matino eh. Yung lalong-lalo na yung kapatid kong babae, wala akong masabi. So, pero kung siguro kung ibabalik ko lang yung panahon, mas gugustuhin ko pa siguro hindi na kami nagkita-kita. Kasi alam nyo, yung ibinigay lang sa akin ng mga kapatid kong to ay puro problema. Puro problema. Lalo na yung kapatid ko din sa ama. Grabe din ang ginawa niyon sa akin. Dahil sa ginawa niya, nawalan kami ng anak noon. Nakunan yung asawa ko. Ayaw ko nang elaborate pa ko nung ginawa niya. So, binigyan ko sila ng chance, ng opportunity na dito tumira, na gawin nilang tama at itama yung kanilang buhay, pero wala silang ginawang tama. Puro katarantaduan. So, shout out sa inyo. Bali-balik na rin man ang mundo, ay kapatid ko pa rin kayo at mahal ko pa rin kayo. So ngayon, nasa inyo na yan. Alam nyo kung ano yung ginawa nyo sa akin. Alam nyo kung ano yung ginawa nyong katarantaduan dito sa bahay. So, at yung mga naging tao rin namin, after nun, naghahal din ako ulit ng tao. Pero wala ding nangyari. Puro rin mga tarantado. Iwan ko, malas talaga. Malas talaga yung mga taong na-hired ko. Talagang masyado lang akong naging mabait. Nandun yung basta grabe po talaga. Grabe yung mga nangyari. Grabe yung na-experience ko. Kumbaga na-depress ako after noon. Kaya sabi ko kay Mrs., nung kami na lang ni Mrs., hindi ko nakakaya. Nakatayo lang na dalawa. Kasi at the same time, nagtatrabaho pa ako. So, isara na lang natin. Wala na rin tayong pampunan dyan. Kasi nga yung nagagastos ko na yung sahod ko. Wala talaga, wala na. So, ngayon, sabi ko, isara na lang natin. So, ngayon na ako nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin sa inyo na sinasara na po namin yung Master Bicnok. Pero hindi to totaling sinasara. Babaguhin lang namin yung branding. At, nandiyan pa rin naman yung pangarap ko na balang araw, kapag nakapag-ipon-ipon ako, ay kukuha talaga ako ng maayos na pwesto. Kasi dito wala talaga akong makakuha maayos na pwesto. Meron man ay napakamahal, which is hindi po namin kaya. So, kasi nga may tiwala ako dun sa product, sa food na sineserve namin sa mga tao na talagang nagustuhan nila. Marami nga nagsasabi na sayang sir, kung nasa maayos kayong pwesto, ay siguradong dudumugin kayo. Kasi nga sa bahay ko na lang nilagay yung pwesto. Anong nangyari nga ay dayuhin yung pwesto namin. So, mahirap hindi daanan ng mga tao. So, wala rin talaga nangyari. Lalo na kung ang mga tao mong nakuha ay hindi talaga maayos, wala sa ayos. So, yun talaga tama yung sinasabi na ang isang negosyo ay kasama mo yung mga tao mo sa pag-asinso. Kung mga balasubas ang mga tao mo nakuha ay talagang ipo-fall down ka nila. Hihilahin ka nila pababa. Lalo na yung mga taong may inggit sa katawan. So ngayon ay hindi naman sa ina-advise ko na huwag kayong kumuha ng kamag-anak nyo. I-hired nyo bilang isang empleyado nyo. Kasi depende pa rin naman yun sa mga kamag-anak natin, di ba? Pero kung alam yung balasubas na yung kamag-anak nyo, minabalitaan kayo na ganito siya, ay naku po, huwag nyo nang patungtungin sa bahay nyo. Yan lang pong masasabi ko. Kasi may mga negosyante naman na hinard nyo na yung kamag-anak nila, ay okay naman. Kasi tinulungan din talaga sila. Nagtulungan sila. Pero itong mga kamag-anak ko ay talagang wala talaga. Kumbaga, sising-sisi ako na kinuha ko sila. Sobra. So, sa ngayon po, pansamantala po muna namin sinasara si Master Bicnok. Babalik po kami kapag nakaipon-ipon na po. Pero, babaguhin muna namin yung branding namin para isa na lang. Kasi nga,
Parang inisip ko rin, parang malas si Master Biknok eh. Puro kamalasan talaga ang dumating. Siguro hindi ako yung malas. Hindi lang tama yung mga taong na-hard namin. Hindi lang tama yung mga taong nakuha namin. At nasamantala kami. Kasi masyado kami nagtitiwala. Yung pala pag negosyante ka, ay kailangan huwag kang magtiwala kahit kanino. Oo, kahit sa asawa mo. Lalo na kung ikaw yung umahawak ng negosyo mo, kahit sa asawa mo, sa anak mo, sa pamangkin mo, kahit kanino. Huwag kang magtitiwala kasi alam mo sa sarili mo na ikaw ay isang negosyante na mahirap itiwala to. Kumbaga ikaw pa rin talaga yung guard ng negosyo mo. Ikaw yung magdadala. So sa ngayon po ay may bago po akong product na i-introduce sa inyo. At sana po ay suportahan nyo po ang product na to, at sigurado pong magugustuhan nyo. Kung nagustuhan nyo po yung ating mga ingredients sa pagpaparang chicken, sa paglilitsyon, at yung foods namin na sinaserve sa inyo, na alam nyo pong masarap at quality, ay itong product na po to ay siguradong tatangkilikin nyo rin po at magugustuhan nyo dahil ito ay napaka healthy na products na wala pa sa market. So abangan nyo po. Magpo-post po tayo at babaguhin ko na rin po ngayon ang aming Facebook page. Di ko na po muna sasabihin kung ano yung name. So makikita nyo na lang na nabago yung Facebook, yung name ng page namin. So yun na po yun. Yun na po yun. So sana sa pagkakataong to ay gabayan, hindi tayo sumusuko. Minsan magtatanong ka talaga sa Panginoon na minsan napapatanong ako sa Diyos eh. Siguro kako ang Diyos ay may favoritism, di ba? May favoritism kako siguro ang Diyos kasi nga tingnan mo, yung mga taong naging addict, naging kriminal, hindi naman naghirap ng kung ano, pero anong nangyari? Parang napakadali nilang bumangon. Parang napakadali nilang i-achieve yung success, maging successful. Pero yung mga taong nagpupursige, nagaling sa malinis na pamamaraan, yung kanilang ginagawang way, ginagawang maibangon yung buhay nila, parang napakahirap. Sabi ko, parang may favoritism ang Diyos, di ba? Kasi nga, tingnan mo, di ba? Di ba yung si Adam at Eva, pinoportray na kano at Amerikana? Bakit hindi Pinoy? Bakit hindi Chinese? Namili ba ng tawag yan? Namili ba ang Diyos ng tawag yan ng citizenship? Di ba? Na kailangan maging kano si Adam at si Eva. Bakit hindi naging Pilipino? Dapat sana lahat tayo pango. Di ba? Kung sila palang pinanggalingan natin, bakit hindi tayo magkakamuka? So ibig sabihin may Pinoy na Adam, may Pinay na Eva. Diyan ka mapapatanong sa kasulatan diyan sa Bible na talagang napaka-questionable din naman, di ba? Sino si Adam at si Eva? At sino si Satanas? Nanokso kay Eva, nakagatin ang kanyang mansanas. Ako kasi sa pagkakaalam ko, hindi na to related sa negosyo. Ito ay ayan ko lang naman sa inyo. Sinishare ko. Ayon sa aking utak na itong ang pagkatao pala ni Satanas. Si Satanas ay isang bakla. Sorry po. Bakit? No create ni Adam ay ni God si Adam at nakita ng Panginoon na si Adam o si Adan ay nalulungkot dahil walang kasama. Sabi ng Panginoon ay magkikreate ulit ako ng panibagong nilalang na katulad niya. Yun naman ay babae para may kasama si Adan. Ngayon nakita yun ni Satanas. Sabi ni Satanas, nandito naman ako, ba't hindi ako yung binigay mo kay Adam? Nandito naman ako, ba't hindi ako yung binigay mo kay Adam? Nandito naman ako. Sabi ni Satanas,
nandito naman ako, ba't kailangan po mag-create ng babae? O ngayon, sabi ni Satanas, dahil nga sa Gilos, ay, kumbaga siloso si Satanas, ay sabi niya, makikita mo. Pag nakita ko yan si Adan, ay si Eva, tutuksoin ko yan. Ngayon, sabi nga na God, wag niyong gagalawin tong puno na to, lalong-lalo na ang bunga niya. Ngayon, narinig yun ni Satanas. Ngayon, nung pumunta doon si Eva, naligaw doon sa punong yon, tinukso si Eva. Eva, kainin mo tong prutas na to at magiging kasing lakas ka at makapangyarihan tulad ng Diyos. Ngayon, anong ginawa ni Adan? Ay ni Eva. Ayan, kinagat ang mansanas at tinukso din si Adam. Si Adan. Ngayon, bakit? Namulat yung mga mata ni Adan at ni Eva. Nakahubad sila. Doon nagsimula ang mga nilalang na bakla. Dahil kay Satanas. Dahil meron lang. So, yan lang po. Maraming salamat at abangan nyo ang aming aking ilalabas na bagong products. Na siguradong magugustuhan nyo po to. Okay? Thank you and God bless po. Sana umabot kayo dito sa dulong to at para malaman nyo yung katotohanan. So, hindi pa rin yan ang kumpleto nating kwento. So, kung habaan ko pa to, siguradong walang manonood kasi sino ba naman tayo. So, thank you and God bless po. At magandang umaga po sa lahat at mag-ingat po tayo.